Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng pambihirang kakayahan sa pamamagitan ng pagkain ng bunga mula sa puno ng kasanayan. Sa konting swerte, maaari kang maging isang firebender o maging isang sword saint. Gayunpaman, iba ang naging kapalaran ni Light, siya ay naging isang knot master lamang. Noong araw ng seremonya para sa pagbibigay ng kasanayan, si Light at ang matalik niyang kaibigang si Lena ay papunta sa simbahan. Masaya silang nag-uusap tungkol sa mga kasanayang pinapangarap nilang makuha. Palaging pinangarap ni Light na maging isang adventurer kaya't kahit anong kakayahang kaugnay ng labanan ay ikatutuwa niya. Si Lena naman ay hindi gaanong nag-aalala sa kung anong kasanayan ang matatanggap niya, basta't makasama niya si Light. Gayunpaman, medyo kinakabahan siya dahil walang nakakaalam kung anong kakayahan ang matatanggap hanggang sa makain ang bunga. Sigurado si Light na parehong maganda ang kasanayang makukuha nila. Sa loob ng simbahan, ipinaliwanag ng banal na madre kung paano gumagana ang mga bunga ng kasanayan. Kapag kinain mo ang bunga, magkakaroon ka ng kakayahang magbibigay sa iyo ng trabaho sa kaugnay na larangan, at ito'y walang kalakip na utang tulad ng karaniwang edukasyon. Ngunit may isang hindi mababali na patakaran, maaari ka lamang kumain ng isang bunga ng kasanayan sa buong buhay mo. Ang sino mang sumubok kumain ng pangalawang bunga ay nalalason, at maraming namatay dahil dito. Unang pumili ng bunga si Lena. Nang makagat niya ito, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Nagningning siya sa liwanag at uminit ang kanyang katawan. Naunawaan ng madre na ito ang napakabihirang kakayahang sword saint, na hindi niya inaakalang makikita niya sa kanyang buhay. Bilang isang sword saint, nakatakda si Lena na maging isa sa pinakamagagaling na adventurer sa bansa. Masayang binati siya ni Light, ngunit ngayon ay siya na ang susunod. Maingat siyang pumili ng bunga at umasa na makakakuha ng disenteng kasanayan upang maging karapat-dapat siyang kasama ni Lena sa mga laban. Subalit nang makain niya ang bunga, nadurog ang kanyang puso. Siya pala ay isang knot master lamang. Sinubukan ng madre na aliwin siya, ngunit malinaw na ang tadhana ni Light ay labanan ang mga peste sa mga bukirin. Pinangarap pa rin ni Light na maging adventurer, kaya't nakiusap siyang subukang muli, ngunit mariing ipinaalala ng madre ang 100% na kamatayan kung kumain ng pangalawang bunga. Sinubukang aliwin ni Lena si Light at sinabing handa siyang manatili sa nayon upang magtanim ng bunga kasama siya. Ngunit hindi ito pinayagan ng madre. Bilang isang sword saint, mahalaga ang kakayahan ni Lena para sa bansa. Agad siyang dinala sa kabisera upang magsanay, ngunit nangako siyang babalik para kay Light. Lumipas ang 3 buwan mula ng araw na iyon. Tinanggap na ni Light ang kanyang kapalaran bilang isang magsasaka, gamit ang kanyang kakayahan upang magpatubo ng malalaking bunga. Sa kabila ng simpleng buhay, hindi may kakaila na hinahabol siya ng mga alaala. Isang araw, habang nagbebenta siya ng kanyang mga bunga sa bayan, nabasa niya ang balita tungkol kay Lena. Napromote siya bilang isang S-rank adventurer, na nagdulot ng halo-halong emosyon kay Light, tuwa para sa kanyang ngunit lungkot para sa sarili. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kasanayan, nag-ensayo si Light araw-araw, umaasang ma-unlock ang isang kasanayan tulad ng sword skill. Ngunit walang tagumpay ang kanyang pagsisikap, at ang tanging nakuha niya ay mga sugat at pagod. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng batang si isa, na iniwan ng punong nayon sa kanyang bahay. Inampun ni Light si isa, at mula noon ay magkasama silang naninirahan. Habang kumakain, tinanong ni isa ang tungkol sa ani ng araw na iyon. Sinabi ni Light na nakatuon na siya ngayon sa pagtatanim ng mga bunga ng kasanayan at maingat na nilalagay ang mga ito sa mga kaong may palatandaang bungo para maiwasan ang aksidente. Binigyang diin ni Light kay isa na hindi siya dapat kumain ng kahit alinman sa mga skill fruits. Gayunpaman, hindi alam ni isa ang panganib na dulot ng pagkain ng mga skill fruits, kaya't malaking tulong sana ang babala ni Light, o sanay na ibigay ito isang oras na mas maaga, dahil nagamit na ni isa ang ilan sa mga prutas na iyon sa ginawang nilagang kasalukuyan nilang kinakain. Agad na tumayo si Light, na bigla, at tinanong si isa kung sigurado siyang nilagyan niya ng skill fruits ang nilaga. Kumpiyansa namang sinagot ni isa na oo. Ayon sa sinabi ng banal na madre, ang pagkain ng pangalawang skill fruit ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Biglang uminit ang katawan ni Light, at naramdaman niya ang pananakit sa kanyang dibdib. Inakala niyang ito na ang kanyang katapusan. Bumagsak siya sa sahig at humingi ng tawad kay isa, sinisisi ang sarili dahil inaasahan niyang mauunawaan nito ang mga label kahit hindi pa ito marunong magbasa. Habang nakahiga, hinihintay ang kamatayan, napansin niyang tila mas matagal ito kaysa sa kanyang inaasahan. Napaupo siya, nagtataka kung bakit buhay pa siya. Kitang-kita ni isa ang gulat sa mukha ni Light at tinanong siya kung ayos lang ba siya.
Ito ang nagdulot ng higit pang kalituhan kay Light, ang pagkain ng pangalawang skill fruit ay dapat na nakamamatay, pero buhay pa siya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, kasabay ng agos ng bagong kasanayan na tila pumuno sa kanyang katawan. Si isa naman ay nagsimulang makaramdam din ng kirot sa kanyang katawan. Dahil kumain din siya ng nilaga, nangangahulugan ito na magkakaroon din siya ng kasanayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni isa na makita ang mga salitang lumulutang sa harap ni Light, at nabasa niya ang impormasyon tungkol sa kasanayan nitong Knot Master. Bukod sa kakayahang magpalaki ng mga mani, ang kasanayan ni Light ay nagbibigay rin ng immunity laban sa lahat ng knot poisons. Nabigla si Light at tinanong si isa kung paano niya nalaman ito. Ipinaliwanag ni isa na nakikita niya ang mga salitang lumulutang, kaya't napagtanto nilang nakakuha siya ng appraisal skill. Habang binabasa pa ni isa ang impormasyon, nadiskubre niya na mayroon ng pangalawang kasanayan si Light. Sinabi niya na ang bagong kakayahan ay tinatawag na Sword God. Ang Sword God skill ay malaki ang naitutulong sa lakas ng atake ni Light tuwing gumagamit siya ng espada, pati na rin sa kanyang resistensya sa magic. Kung totoo ang sinasabi ni isa, maaaring ito na ang katuparan ng pangarap ni Light. Nais ni Light na subukan ang kanyang bagong kasanayan. Tumakbo siya palabas, hawak ang espada, at pumunta sa kagubatan. Sa isang malakas na pag-ugoy ng espada, nahati niya ang punong kahoy na sinusubukan niyang hatiin dati, pati na rin ang mas malaking puno sa likod nito. Maliwanag na, sa sandaling ito, sobrang lakas na niya. Kinabukasan, pumunta si Light sa bayan para bisitahin ang guild at sa wakas ay maging isang adventurer. Punong-puno siya ng sigla at kasabikang tuparin ang kanyang pangarap. Sa loob ng guild, ang unang nakakuha ng kanyang pansin ay ang notice board na puno ng mga bounty quest. Kapag natapos nila ang isa, magkakaroon sila ng sapat na pera para bumili ng mas mahusay na gamit at masarap na pagkain. Ngunit hindi lang pera ang dahilan ng kanyang pagpunta. Desidido siyang subukan kung gaano kaepektibo ang kanyang Sword God skill sa tunay na labanan. Habang pinipili niya ang kanyang unang misyon, sinabi niya kay isa na maghintay muna sa isang bangko. Habang wala si Light, sinamantala ni isa ang pagkakataong gamitin ang kanyang appraisal skill sa mga tao sa loob ng guild. Habang abala siya, narinig niya ang ingay mula sa harap. Nakita niyang nakikipagtalo si Light sa isang adventurer. Kilala ng lalaki si Light bilang ang nagbebenta ng mani sa pamilihan at tinuwanan siya, sinabing wala siyang karapatang sumali sa guild. Ngunit binaliwala lang ito ni Light at niyaya si isa na umalis. Nainsulto ang lalaki kaya't sinubukan niyang atakihin si Light gamit ang espada. Dahil sa Sword God skill ni Light, mabilis niyang napigilan ang atake. Bagamat nagawa ni Jean at ng kanyang mga kaibigan na maiwasan ang unang atake, malinaw na wala silang kakayahang talunin ang ganoong kalakas na kalaban. Sumigaw si Light upang tanungin kung maayos lang ba sila. Pagkakita ni Jean kay Light, bigla siyang nagkaroon ng plano upang makatakas. Tumakbo siya at ang kanyang mga kaibigan papunta kay Light. Naguluhan si Light sa kanilang ginagawa ngunit nang makalampas sila sa kanya, napagtanto niyang ginagamit siya ng mga ito bilang pain upang makatakas mula sa ogre. Ngayon, si Light ang target ng ogre, kaya't napilitan siyang labanan ito. Sa totoo lang, maayos ito para sa kanya dahil nais niyang subukan ang hangganan ng kanyang bagong kasanayan. Inundayan siya ng ogre ng palo gamit ang malaking pamalo nito, ngunit mabilis na umilag si Light sa gilid. Gayunpaman, delikado ang kanyang estratehiya kaya binalaan siya ni isa na ang Sword God skill ay hindi nagpapalakas ng kanyang depensa, isang tama lamang ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa kabila ng panganib, determinado si Light na huwag umatras. Buo ang kanyang desisyon na maging pinakadakilang adventurer sa mundo, at kung seryoso siya sa pagtupad sa pangarap na ito, alam niyang kailangan niyang harapin ang hamon na ito. Sanay na si Light sa bagong lakas ng kanyang katawan kaya tumalon siya sa ere nang subukang hampasin siya ng ogre. Nahati niya ang pamalo nito gamit ang kanyang espada. Ano man ang mangyari, titiyakin niyang matutupad ang kanyang pangarap na muling makasama si Lena. Sa isang mabilis na galaw, ibinaba niya ang kanyang espada at hinati ang ogre sa dalawa. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Jean at ng kanyang mga kaibigan mula sa isang burol na malapit sa lugar. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Light sa guild upang ipagpalit ang mga nakuha niyang item para sa pera. Ngunit hirap paniwalaan ng receptionist na nagawa niyang talunin ang isang ogre ng mag-isa. Upang patunayan ito, ipinakita ni Light ang sungay ng ogre na dinala niya, at sinang-ayunan naman ito ng mga kaibigan ni Jean, na nagpatotoo na nakita nila ang buong laban. Dahil dito, napaniwala ang receptionist at sinabing maghintay si Light habang kinukuha ang kanyang gantimpala. Samantala, nagpasalamat ang mga kaibigan ni Jean kay Light dahil sa pagliligtas sa kanila.
Bigla namang may nagtipon na tao sa harap ng guild, kaya't tinanong ni Light kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Jean na kaka-rating lang ng S-rank party. Ito ang parehong S-rank party na sinalihan ni Lena, at unang pagkakataon ni Light na makita siya muli sa loob ng 3 buwan. Nilapitan ni Light si Lena at sinubukang batiin siya, ngunit sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Lena, hindi ko kilala ang taong ito. Labis na nasaktan si Light at hindi niya matanggap na nakalimutan siya ni Lena sa loob lamang ng 3 buwan. Naiwang nakatayo si Light, nakabukas ang bibig sa pagkagulat. Si Isa, clueless kung bakit siya nalulungkot, ay sinubukang pasayahin si Light at nagmungkahi na kumain sila ng pizza. Pumayag si Light, ngunit nanatili ang kanyang mabigat na pakiramdam. Sa inis, binalaan siya ni Isa na kung hindi siya magpapakatino, kakainin niya ang lahat ng pizza mag-isa. Dahil mahal ni Light ang pizza at alam niyang hindi niya kayang sayangin ang pera, mabilis niyang kinain ito ngunit sa sobrang bilis ay nabulunan siya. Sa kabutihang palad, may nag-abot sa kanya ng tubig. Nang tiningnan niya ang taong tumulong, laking gulat niya nang makitang si Lena iyon. Nang papangalanan na sana niya si Lena, tinakpan nito ang kanyang bibig at sinabihang tumahimik upang hindi sila marinig ni Bruce. Umupo si Lena sa kanilang mesa, at ipinakilala ni Isa ang sarili niya dahil ito ang unang pagkakataong nagkita sila. Nang akmang magtatanong si Lena kung paano nagkaroon ng anak si Light sa loob ng 3 buwan, agad itong pinutol ni Light at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sa totoo lang, iniisip rin ni Lena kung bakit naroon si Light. Proud na ibinalita ni Light na sila ni Isa ay mga adventurer na ngayon. Ikinwento rin niya ang nangyari sa skill fruit na nagbigay sa kanya ng pangalawang kasanayan. Tila masaya si Lena para kay Light dahil ito na ang simula ng pagtupad sa pangarap nito. Tinanong ni Light kung kumusta ang buhay ni Lena sa S-rank party na Sacred, ngunit mula sa reaksyon ni Lena, tila hindi ito masaya. Ipinaliwanag ni Lena na parang napilitan lang siyang lumaban kasama ang mga hindi niya kakilala na pinili ng banal na madre. Maganda ang bayad, ngunit napaka-toxic ng atmosphere kaya pinayuhan niya si Light na layuan ang Sacred kung gusto niyang mag-enjoy bilang adventurer. Iminungkahi ni Isa na direktang tanungin na lamang ni Light si Grouse, ang leader ng party, dahil bukas naman ang pintuan ng kanyang lounge. Sa loob ng lounge, nakaupo si Grouse kasama ang 2 babae at nagkukwento tungkol sa kanyang maalamat na laban. Isa na rito ang kamakailan lang nilang misyon, kung saan hinuli nila ang isang masamang grizzly. Sinunog nila ang oso gamit ang malaking apoy bago niya ito tinapos ng isang huling hampas. Sa sandaling iyon, pumasok ang receptionist upang pag-usapan ang reklamo mula sa mga tao sa nayon kung saan nila nahanap ang grizzly. Ayon sa reklamo, ang ginamit nilang apoy ay nagdulot ng pagkatuyo ng reservoir ng nayon, kaya wala na silang tubig. Mabilis na binaliwala ni Grouse ang reklamo at nagdahilan na hindi maiiwasan ang kaunting pinsala kapag humaharap sa mga mapanganib na halimaw. Ngunit, sa kaloob-looban niya, lihim niyang kinagigiliwan ang paglikha ng problema para sa mga taong itinuturing niyang mahihina at walang kwenta. Narinig ni Light ang buong usapan at nagalit dahil alam niyang hindi kayang baliwalain ni Lena ang paghihirap ng mga ordinaryong tao. Hinarap niya si Grouse at hiniling na palayain nito si Lena mula sa Sacred dahil malinaw na nagdurusa ito. Subalit, hindi siya sineryoso ni Grouse at tinawag ang seguridad upang palabasin si Light mula sa lounge. Agad na tumakbo si Isa papunta kay Light upang tiyaking ayos lang siya. Bagamat maayos naman si Light, binalaan siya ng ibang adventurer na huwag galitin si Grouse. Kahit pa ito ay masama ang ugali, ang pagkagalit sa kanya ay maglalagay kay Light sa masamang paningin ng Holy Sister, na maaaring magtapos sa kanyang karera bilang adventurer. Kinabukasan, nagtipon ang mga miyembro ng Sacred sa lounge, nagpapalitan ng papuri at pinagmamalaki ang kanilang mga sarili. Samantala, iniisip ni Lena ang sinabi ni Light tungkol sa pag-alis niya sa Sacred kung ito ang sanhi ng kanyang paghihirap. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita at inihayag sa lahat na nais niyang mabuhay bilang isang adventurer na sumusunod sa kanyang prinsipyo. Kaya't aalis siya sa Sacred kaagad. Habang papalabas na siya, biglang hinaranggan ni Grouse ang kanyang daraanan at binalaan siyang papatayin ito kung susuway pa siya. Kakalas na sana ni Lena ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili ngunit napagtanto niyang wala siyang laban kay Grouse kahit gamit ang kanyang Sword Saint skill. Napilitan siyang sumuko at inalis ang kamay mula sa kanyang espada. Pinagsalitaan siya ni Grouse, sinabing kailangan niyang magtiis para sa kapakanan ng mga tao na kanilang ililigtas sa hinaharap. Sa araw ding iyon, naghanda ang Sacred na umalis ng bayan, at tuluyan nang tinanggap ni Lena ang kapalarang magsilbi kay Grouse habang buhay. Ngunit, bago sila makaalis, hinaranggan ni Light ang kanilang daraanan. Tinatanong ni Grouse kung bakit siya naroon, at buong tapang na idineklara ni Light na naroon siya upang bawiin ang kanyang kaibigan.
Inalok niya si Lena na sumama sa kanya at kay Isa upang manghuli ng halimaw, paalala sa kanilang pangako na magiging adventurer ng magkasama. Naalala ni Lena ang pangako at gusto niyang sumama kay Light ngunit wala siyang lakas ng loob na labanan si Grouse. Hiniling niya kay Light na iwan na lang siya upang hindi ito masaktan. Nang tumanggi si Lena sa alok ni Light, sinubukang paalisin siya ni Grouse ngunit hindi pa rin sumusuko si Light. Sa halip, hinamon niya si Grouse sa isang duelo para sa kalayaan ni Lena. Sa simula, tinanggihan ni Grouse ang hamon dahil wala siyang dahilan upang labanan ang isang ordinaryong tao. Ngunit nang tuksuhin siya ni Light at tanunging takot ba siyang matalo sa isang, walang kwenta, napilitan si Grouse na tanggapin ang duelo upang hindi mapahiya. Naglagay si Grouse ng kondisyon, kapag natalo si Light, tuluyan itong ipagbabawal na maging adventurer at hindi na maaaring bumalik sa lungsod. Tinanggap ni Light ang kondisyon ng walang pag-aalinlangan, ngunit nakiusap si Lena na magbago ito ng isip dahil natatakot siyang wala siyang laban kay Grouse. Nang magsimula ang laban, gumamit si Grouse ng kanyang Godspeed skill, isang kakayahang nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makalapit sa kalaban. Naskan ni Isa ang skill at binalaan si Light na mag-ingat dito. Bagamat hirap si Light, nagawa niyang harapin si Grouse at hinarap ang sunod-sunod nitong mga atake sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at kahandaang ipaglaban si Lena. Nagawang makapaglayo ni Light mula kay Grouse, ngunit hindi ito tumagal. Mabilis na lumitaw si Grouse sa likod ni Light at tinamaan siya sa tagiliran gamit ang tuhod. Kahit saan man sila sa laban, basta't nasa loob ng range ni Grouse, maaari siyang mag-teleport doon agad. Wala talagang ligtas na lugar para kay Light. Kahit na kinikilala ni Light kung gaano kalakas si Grouse, tumanggi pa rin siyang sumuko at nagtakbong umatake. Sa kasamaang palad, lumihis si Grouse bago pa man tumama ang atake, at habang panandali ang nawawala sa balanse si Light, pinutol ni Grouse ang espada ni Light. Wala na ang armas ni Light, kaya parang tapos na ang laban. Ngunit, sa araw na iyon, naging bukas palad si Grouse at sinabi kay Lena na polalayan niya si Light kung siya'y manampa ng walang hanggang loyalty sa kanya. Sinabi ni Light kay Lena na huwag mag-alala dahil makakahanap siya ng paraan upang manalo sa laban. Bagamat natalo si Light hanggang sa puntong iyon, pinili ni Lena na magtiwala sa kanya at naniniwala na kaya niyang manalo sa laban, anuman ang mangyari. Naina si Grouse sa lahat ng paghamak sa kanya at balak niyang patayin si Light gamit ang susunod na atake. Dahil wala pang espada si Light, tumingin siya sa paligid at napagpasyahang manghiram ng walis mula sa mga nanunood. Inisip ni Grouse na tinatawanan siya ni Light at hindi naman siya nagkamali. Pwedeng manghiram si Light ng espada mula kay Lena, ngunit mas pinili niyang gumamit ng walis. Tiwala si Light na kayang talunin si Grouse gamit lamang ang walis. Sinimulan niyang i-visualize ang walis bilang isang tunay na espada at nag-focus sa paghahanda para sa mga atake ni Grouse. Hanggang sa puntong iyon, palaging nahuhuli si Light dahil tinitingnan niya ang galaw ni Grouse. Ngunit ngayon, gamit ang Sword God skill na nagbibigay sa kanya ng pambihirang reflexes, nagdesisyon si Light na magtiwala sa kanyang instincts at umatake kapag naramdaman niyang tamang-tama ang pagkakataon. Dahil sa pagbabago sa estratehiya, nagawa ni Light na umaksyon ng mabilis at sa sandaling umabot si Grouse sa loob ng range, ginamit niya ang walis upang hampasin sa mukha ni Grouse na ikinabasag nito sa isang pader ng ladrilyo. Na-knockout si Grouse kaya't si Light ang naging panalo sa kanilang duelo. Upang gawing malinaw ang mensahe, lumingon si Light sa mga miyembro ng Sacred at sinabi sa kanila na kung balak nilang galitin si Lena, haharapin nila siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lena at sinabi na siya'y malaya na muli. Inaanyayahan niya si Lena na sumama sa kanyang party, at masayang tinanggap ito ni Lena. Isang linggo na ang nakalipas mula nang maglaban si Light kay Grouse at wala pang nagbago mula noon. Nag-aalaga pa rin si Light ng kanyang mga knots, ngunit ngayon ay kasama na niya si Lena, kaya't mas masaya siya. Naghanda si Lena ng tanghalian para sa lahat at habang kumakain sila, tinanong ni Lena si Light tungkol sa mga sugat na natamo niya sa laban nila ni Grouse. Pinatibay ni Light na wala siyang nararamdamang sakit at handa nang sumama kay Lena sa isang misyon. Karaniwan, ito ang magiging pangarap niya, ngunit mayroon pa ring isang problema. Paminsan-minsan, may bisita si Lena na ipinadala ng Holy Sister. Sa nakaraang linggo, pilit na pinapante ng bisita si Lena upang makipagkita sa Holy Sister para pag-usapan ang kanyang desisyon na umalis mula sa Sacred. Ngunit sinabi ni Lena na wala nang dapat pag-usapan dahil wala nang makakapagbago ng kanyang desisyon. Sa kasamaang palad, dahil nagalit sa kanila ang Holy Sister, sila ngayon ay pinapalitan ng misyon. Nang pumunta sila sa guild upang pumili ng misyon, ang mga pinakamahirap na trabaho lang ang inaalok sa kanila, tulad ng pagpatay sa mga daga sa sewer.
Wala masyadong bayad ang mga trabahong ito kaya magiging mahirap sa kanila ang pamamahala sa kanilang pananalapi. Ngunit hindi ito alintana kay Lena, dahil nasisiyahan siyang makakatulong sa mga tao. Natutuwang-tuwa siya sa mga gawain tulad ng pagpapagawa ng mga nasirang bahay, paglilinis ng mga sewer, o paghahanap ng nawawalang pusa. Sa pagtatapos ng araw, nakapag-earn sila ng 100 coins, sapat lang upang makabili ng 3 pizza. Gayunpaman, mas masaya si Lena ngayon dahil nakakatulong siya sa mga tao at si Light naman ay mas masaya kaysa dati. Samantala, sa Cathedral ng Holy Sister, ipinagbigay alam niya sa kanyang sekretarya na plano niyang mag-assign ng isang tunay na misyon sa bagong party ni Lena. Subalit, ito ay isang strength mission, isa sa pinakamahirap na misyon na posible. Hindi pa malinaw kung siya ba ay lihim na umaasa na hindi magtagumpay si Light sa misyon.